May mga kwento talaga na hindi mo kayang ikuwento kahit kanino. May damdamin ring mas pinipili na lamang nating itago. Pero dito sa channel na ito, maaari kang maglabas ng iyong mga hinaing, mga sama ng loob upang gumaan ang iyong nararamdaman. Ito ang tahanan ng mga kwento ng buhay. Ito ang lihim ni Eva. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naway suportahan niyo po ang ating channel na Lihim ni Eva. Ang kwento pong ito ay ibinahagi sa atin ni Ma'am Jane. Hindi niya po tunay na pangalan. Bago po tayo mag-umpisa sa ating kwentuhan, mag-like at mag-subscribe muna sa ating channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jane. Sumulat ako dahil hindi ko na kaya ang bigat ng dibdib ko. Pakiramdam ko'y sasabog ako kung hindi ko ito mailalabas. Tungkol ito sa asawa kong sima na si Francis. Si Francis ay kababata ko. Sabay kaming lumaki sa probinsya, sabay nangarap at sabay ding nakapagtapos ng kolehiyo. Akala ko noon, kami na talaga ang perpektong partner dahil kahit sa trabaho ay hindi kami naghiwalay. Nagpasya kaming sumampa sa cruise ship dahil maliit ang sahod sa Pilipinas. Nagpakasal kami at nabuo ang mga pangarap. Hanggang sa dumating ang kambal naming anak na sina Jonathan at Joseph. Sila ang pinakamagandang regalo sa amin. Pero sila rin ang naging dahilan kung bakit kailangan kong gumawa ng sakripisyo. Dahil mahirap ang mag-alaga, nagsisisyon akong tumigil sa pagtatrabaho. Napakasakit para sa akin noon dahil mahal ko ang trabaho ko bilang waitress. At mas gusto ko na palaging nasa tabi ng asawa ko. Pero bilang ina, inuna ko ang mga anak namin. Nagstay ako ng Pilipinas habang si Francis naman ay nagpatuloy sa kanyang kontrata. Noong nakapagtapos ng pag-aaral ang bunsong kapatid ko, naisip ko na isabay na lang siya kay Francis sa barko. Sabi ko kay Francis, tulungan niya ang bunso kong kapatid para rin magkaroon ng magandang kinabukasan. Pumayag naman siya. Akala ko yun ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko para sa pamilya namin. Pero yun pala ang magiging simula ng pagkawasak ko. Nang matapos ang kontrata nila, bumalik sila sa Pilipinas. Doon ko naramdaman na may mali. Si Francis na dating napakalambing at excited na makita kami, naging mailap. Palagi siyang tulala at lagi may hawak na cellphone. Isang gabi, sinubukan kong tignan ang phone niya pero may password na ito, na dati naman ay wala. Noong nahuli niya akong sinusubukang buksan ang cellphone niya, nagalit ho siya ng husto sa akin. Sinigawan niya ako. Isang bagay na hindi naman niya ginawa noon. O kailanman ay hindi niya ginawa. Halos pagbuhatan na rin niya ako ng kamay, kung hindi lang siya nakita ng mga anak namin na umiiyak na noon sa isang tabi. Pati ang kapatid ko ay nagbago rin. Napapansin ko na palagi na itong nag-aayos ng sarili kahit nasa bahay lang. Madalas silang magkausap ni Francis sa kusina o sa labas. At kapag dadaan ako, bigla silang tatahimik o kaya naman ay nagtatawanan na para bang may sariling mundo. Pinipilit kong huwag mag-isip ng masama dahil kapatid ko siya, Miss Mizzy, at asawa ko si Francis. Sinasabi ko sa sarili ko, Jane, paranoid ka lang. Magkapamilya sila, kaya natural lang na close sila. At isa pa'y matagal-tagal din silang nagkasama. Isang gabi, biglang lumambing si Francis. Humingi siya ng sorry sa akin. Sabi niya, pasensya ka na mahal. Stress lang talaga ako sa trabaho. Katrabaho ko lang yung ka-text ko. Pinag-uusapan lang namin yung schedule para sa susunod na biyahe. Naniwala ako dahil gusto kong maniwala. Gusto kong isalba ang pamilya namin. Pero hindi talaga mawala ang kaba sa dibdib ko. Hanggang isang araw, sinabi ni Francis na may pupuntahan siyang meeting. Maya-maya'y umalis din ang kapatid ko. Bibili lang daw ng gamit niya. May kung anong udyok sa loob ko na sundan sila. Sumakay ako ng tricycle at sinundan ng kotseng dala ni Francis.
Uminto sila sa isang parking lot na malayo sa amin. Nakita kong lumabas si Francis sa kotse. At laking gulat ko nang lumabas din ang kapatid ko mula sa likod ng sasakyan. Doon sa harap ng mga mata ko, nakita ko silang nagyakapan at nag-kiss pa. Yung halik na hindi para sa magbayaw, kundi halik ng magkarelasyon. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung sino ang susugurin ko. Ang asawa ko ba na pinag-alayan ko ng buhay ko o ang kapatid ko na tinulungan ko para magkaroon ng magandang kinabukasan. Miss Mizzy, paano ko to lulunukin? Paano ko sasabihin sa mga anak ko na ang tatay nila at ang tita nila ang sumira sa amin? Sobrang sakit po talaga. Nanigas ako noon sa kinatatayuan ko. Nakita ko silang dalawa na pumasok ulit sa loob ng sasakyan at doon ay pinagpatuloy pa yata nila ang kanilang paghahalikan. Kita ko sa bintana na hindi naman tinted kung paano maglambingan ang asawa ko, kung paano maglambing ang sarili kong kapatid. Yung lambing na dati sa akin lang niya ginagawa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko nun yung sasakyan at buong lakas na kinalampag ang bintana. Francis, lumabas kayo dyan. Buksan niyo tong pinto. Sigaw ko habang umiiyak noon. Wala na akong pakialam kung mag-iskandalo ako noon. Gulat na gulat silang dalawa. Nakita ko yung takot sa mga mata ng kapatid ko. Pagbaba ng sasakyan, agad kong sinampal ang kapatid ko. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Tinulungan kita. Pinag-aral pa kita. Tapos ang asawa ko, kukunin mo? Lalandiin mo? Yumuko lang siya at umiyak. Pero ang mas masakit ay nang humarang si Francis. Pinotektahan niya ang kapatid ko laban sa akin. Jane, tama na. Huwag mo na siyang saktan. Sigaw ni Francis sa akin. Huwag saktan? Francis, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Asawa mo ko. Kapatid ko yan. Paano niyo natiis na lokohin ako habang kasama niyo ako sa iisang bahay? Sabi ni Francis, hindi ko naman sinasadya, Jane. Sa barko, siyang laging kasama ko. Siya ang nakakaintindi sa akin kapag pagod ako. Hindi ko sinadya. Nahulog ang loob ko sa kanya. Nahulog ang loob. So paano naman ako? Paano ang mga anak natin? Ipinagkatiwala ko siya sa'yo. Dalakala ko aalagaan mo siya bilang kuya. Hindi bilang karelasyon. Nagmakaawa ako sa kanila. Please, sabihin niyo sa akin na panaginip lang to, Francis. Bumalik ka na sa amin. Maawa ka sa mga kambal. At ikaw, kadugo kita. Kapatid kita. Paano mo nasikmurang sirain ang pamilya ko? Pero imbis na humingi ng tawad at makipag-ayos, nanatili silang magkatabi sa harap ko. Pakiramdam ko nga noon ako pang kontrabida sa sarili kong kwento. Umuwi ako nung mag-isa na parang lutang ang isip. Pagtingin ko sa mga anak ko, mahimbing ang tulog nila. Doon ko naramdaman ang sobrang galit. Ang hapdi. Paano ko ipapaliwanag sa mga bata na ang tatay nila ay mas pinili ang tita nila kaysa sa aming lahat? Alam niyo, Miss Mizzy, ang sakit-sakit ho talaga. Para bang dinudurog ang puso ko sa tuwing maaalala ko ang itsura nila sa loob ng sasakyan. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ba sila. Matapos ang gabing yon, napagdesisyonan ko, hindi ko na kayang tumira sa iisang bubong kasama ang mga taong nagtaksila sa akin. Nakipaghiwalay ako kay Francis kahit masakit. Pinilit kong maging matatag para sa mga anak ko. Nag-usap kami tungkol sa custody ng mga bata at nakuha ko ang karapatan na sa akin na sila mananatili. Hindi ko hahayaan na lumaki sila sa piling ng ama na walang respeto sa pamilya at sa tita nila na naging dahilan ng paggawasak ng aming tahanan. Pero dahil wala na akong asawa na magbibigay ng pera para sa pangangailangan namin, kailangan ko rin kumilos. Hindi sapat ang ipon ko para sa pag-aaral at kinabukasan ni na Jonathan at Joseph. Kaya kahit sobrang hirap na mawalay sa aking mga anak, nagpasya akong muling bumalik sa barko. Ito ang tanging paraan na alam ko para mabigyan sila ng magandang buhay.
Kinausap ko yung nanay ko. Umiyak ako sa kanya at humingi ng tulong. Sinabi kong iiwanan ko munang kambal sa kanila na kailangan kong magtrabaho ulit kaysa makita ko silang magutom. Pumayag ang nanay ko at nangakong aalagaan silang mabuti habang wala ako. Nung araw ng alis ko, para sumampa muli sa barko, halos madurog ang puso ko. Nakita ko ang mga anak ko na kumakaway sa akin. Hindi pa nila lubos na iintindihan kung bakit kailangang umalis akong muli. Pero tiniis ko ang lahat. Ayokong maging kawawa ang mga anak ko dahil lang sa pagkakamali ng tatay nila. Ngayon, narito na naman ako sa gitna ng dagat. Nagtatrabaho ng maigi bilang waitress. Lahat ng kinikita ko ay diretso kong pinapadala sa Pilipinas. Sinisigurado ko na palaging sapat ang sustento para sa pagkain, gatas, pati na rin sa pag-aaral ng kambal. Gusto ko na paglaki nila, wala silang maisusumbat sa akin dahil binigay ko ang lahat ng makakaya ko. Si Francis naman ay nagpapadala rin ng pera minsan, pero hindi ko na siya kinakausap tungkol sa ibang bagay. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay ang mga anak ko. Masakit pa rin kapag naaalala ko ang mga ginawa nila ng kapatid ko, lalo na't nalaman ko na magkasama pa rin sila hanggang ngayon. Pero hindi ko na sila iniisip. Pinagdadasal ko na lang na sana ay maging maayos ang buhay ng mga anak ko kahit wala ang tatay nila sa tabi nila. Ang tanging hiling ko na lang ngayon ay ang makapagtapos ang kambal ko. Gagawin ko ang lahat, magpakapagod man ako dito sa barko, basta masiguro ko lang na maganda ang magiging kinabukasan nilang dalawa. Sila na lang din ang dahilan kung bakit ako bumabangon at lumalaban araw-araw. Matapos ang mahabang panahon na pagtatrabaho sa barko, nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas nang hindi nagsasabi kanino man. Gusto ko sanang sorpresahin ang mga anak ko at ang nanay ko. Bitbit ang aking maleta at mga pasulubong na pinagpaguran ko. Punong-puno ako ng pananabik na mayakap ang mga anak ko. Pero pagdating ko sa harap ng bahay namin, tila tumigil ang mundo ko. Ang gate ay bahagyang nakabukas. Wala ang nanay ko dahil oras iyon ng kanyang pamamalengke, pero may nakapark na pamilyar na motor sa labas. Daan-daan akong pumasok at doon ko nakita ang isang eksena na hindi ko makakalimutan. Nakaupo ang kambal sa sahig at naglalaro, pero sa sofa na malapit sa kanila, nandun si Francis at ang kapatid ko. Hindi lang basta bumisita si Francis para makita ang mga anak namin. Kasama niya ang kapatid ko at wala silang pakundangan kung kumilos. Sa harap ng mga bata ay nagkikiss sila, nagyayakapan. Nakikita ko kung paano hinahaplos ni Francis ang buhok ng kapatid ko at kung paano ito sumandal sa kandungan nito. Nagtatawanan at nagbibiruan na para bang mag-asawa, habang ang mga anak ko ay parang walang pakialam na nanonood lang sa tabi. Walang respeto sa harap ng mga bata, walang hiya sa loob ng bahay. Nabitawan ko ang dala ko noon at ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit ko ang nagpalingon sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Francis at agad silang lumayo. Ang kapatid ko naman ay napatayo at hindi malaman kung saan titingin. Sumigaw ang kambal, sabay takbo sa akin para yumakap. Binuhat ko sila pero ang mga mata ko ay nakatitig ng diretsyo sa dalawang taong sumira ng buhay ko. Jane, kakarating mo lang? Sabi ni Francis na pilit naghahanap ng sasabihin. Oo, kakarating ko lang. At sakto palang dating ko para makita ko kung anong ginagawa niyong kawalang hiyaan. Sagot ko na nanginginig ang boses sa galit. Nandito ka ba para dalawin ang mga anak mo? O nandito kayo para maglandian sa harapan nila? Tumingin ako sa kapatid ko. At ikaw? Hindi ka ba nahihiya? Kay nanay? Sa mga kalandian mo? Sumagot ang kapatid ko ng pabalang. Ate, matagal naman na kayong wala eh. Huwag mo naman na kaming ipagtabuyan dito. Wala na kaming relasyon ni Francis. Pero ang mga anak ko ang nandito. May mga bata sa harapan niyo. Wala ba kayong kahit kaunting respeto sa moralidad ng mga anak ko, ha? Sigaw ko. Eksaktong dumating ang nanay ko mula sa palengke at nagulat din sa gulo. Nakita niya akong umiiyak habang yakap ang kambal at nakita niya ang dalawa na tila napahiya. Doon ko napagtanto na kahit lumayo ako at magpakapagod sa ibang bansa, hindi talaga magbabago ang kapalaran ko hanggat hinahayaan ko silang lapastanganin ang tahanan namin.
Pinalayas ko sila ng araw na iyon. Sinabi ko kay Francis na kung gusto niyang makita ang mga anak niya, gawin niya ng maayos at huwag na huwag isama ang kapatid kong kabit. Sobra ang sakit dahil pati ang sarili kong kapatid hindi na ginalang ang bahay ng sarili naming ina para lang sa pansarili niyang kaligayahan. Simula noon, mas sinigpitan ko ang pagbabantay sa mga anak ko. Ayokong lumaki sila na ang nakikitang halimbawa ay ang kawalang hiyaan ng kanilang ama at ng sarili nilang tita. Pagkaalis na Francis at ang kapatid ko, hinarap ko agad si nanay. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha ko habang nililigpit ko ang mga dala ko. Nay, tanong ko sa kanya, bakit niyo naman hinahayaan na pumunta sila rito at maglandian sa harapan ng mga bata? Napabuntong hininga si nanay at hindi agad makatingin sa akin. Jane, intindihin mo naman ako. Pareho ko kayong anak. Anak ko rin ang kapatid mo. Hindi ko naman siya pwedeng itaboy na lang basta kapag pumupunta siya rito kasama si Francis. Doon ako nagalit. Pero nay, anak niyo rin ako. Alam niyo ang ginawa nila sa akin. Sinira din ng anak mo ang pamilya ko. Ang anak mo, inagaw ang asawa ko. Tapos ngayon, hahayaan niyo lang silang magpakita ng ganong asal sa harap ng mga anak ko? Sige, ano na lang iisipin ng mga bata, nay? Na ang tatay nila, karelasyon ang tita nila? Sabi kasi nila ay dadalaw lang daw sa mga bata. Paniwanag ni nanay. Akala ko naman ay magiging maayos ang lahat. Nay, hindi ho kailanman magiging maayos ang mali. Sabi ko, nagpapakapagod ako sa barko. Tinitiis ko ho ang lungkot at pagod para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Ang tanging hiling ko lang ay protektahan niyo sila habang wala ako. Pero paano ho ako mapapanatag kung alam kong hinahayaan yung ang kapatid ko na bastusin ang bahay na ito? Lumapit si nanay sa akin at hinawakan ng kamay ko. Patawad, Jane. Ayoko lang naman ng gulo, anak. Nahahati ang loob ko dahil pareho ko kayong mahal. Umiling ako at dahan-dahang binawi ang kamay ko. Nay, mahal niyo kaming pareho pero iba ang ginawa ko sa ginawa niya. Ako ang biktima rito. Kung hindi niyo kayang panigan ng tama, baka kailangan ko nang humanap ng ibang paraan. Kung sino ang pwedeng mag-alaga sa anak ko. Pinunasan ko ang luha ko at tinawag ang kambal. Mula ngayon na ipakiusap. Kapag wala ho ako at dadalo si Francis, siya lang ang pwedeng pumasok. Huwag niyo nang ipasamang kapatid ko. At kung hindi niyo magagawa yun, mapipilitan ho akong ilayo ang mga bata rito. Natigilan si nanay sa sinabi ko. Alam niyang seryoso ko. Masakit sa akin na pagsalitaan siya ng ganoon, pero kailangan kong itayo ang dangal ko at ang kapakanan ng mga anak ko. Hindi ko hahayaan na masanay ang mga bata na okay lang ang ginagawa ng tatay nila at ng kapatid ko. Simula noon, naging malinaw ang rules ko sa bahay. Nag-ipon pa ako lalo para balang araw ay makabukod na kami ng mga anak ko at hindi ko na kailangan pang umasa sa kahit sino. Sa loob ng maraming taon, Miss Mizzy, tiniis ko ang pagod sa barko. Itinabi ang bawat sentimo ng aking sahod. Hanggang sa wakas ay nakapagpundar ako ng sariling lote at bahay. Dito, malaya kami ng mga anak ko at walang makakabastos sa amin. Kinausap ko si Francis sa huling pagkakataon. Tatay ka pa rin, kaya pwede mong bisitahin ng mga bata. Pero ikaw lang, wag na wag mong isasama ang kapatid ko. Dahil hindi ko kayo mapapatawad. Wala na akong pakialam sa pagsisisi niya o sa relasyon nilang dalawa. Ang mahalaga ay ang katahimikan naming mag-iina. Ngayon po, Miss Mizzy, malaki na ang kambal at maayos ang kanilang pag-aaral. Kasama rin namin si nanay na sa wakas ay naintindihan din ang aking panig. Napatawad ko na ang sarili ko sa maling pagpili noon at ang sakit na iyon ay naging lakas ko para itaguyod ang pamilya ko ng mag-isa. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Miss Mizzy. At napatunayan ko na hindi kailangan ng asawa o traidor na kapatid para maging buo. Sapat na ho ang dangal at pagmamahal para sa mga anak ko upang harapin ang kinabukasan. Maraming po sa inyong channel na Lihim ni Eva dahil nailabas ko ang bigat ng aking damdamin na matagal ko nang pinipigilan. Maraming salamat po at more power.
Miss Busy,